Praise. Praise God. Patuloy ko pong pinapupurihan ng Panginoon dahil answer prayer po ako sa aking tatlong anak. This year, I'm very blessed because although hindi ako nakauwi ng Pilipinas within 6 years, kami 7 years, because at that time I asked, sabi ko, Lord, ayoko munang umuwi dahil ang gusto ko, bago ako umuwi, andito na yung tatlo kong anak. So, I'm very blessed and answer prayer to the Lord dahil within this year, yung tatlong anak ko naririto na. So, purihin ang Panginoon sa patuloy na pagkilit niya sa aming buhay, patuloy na paggabay niya within 6 years na naririto ako na without any vacation, ang Lord talaga ang naging gabay ko, pero andun talaga ang presence, ang blessing ng Lord na sabi nga, just wait sa anumang prayer, but the Lord give patuloy na ipagkakalog sa atin. So, sa Diyos po ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Magandang umaga po. Lagi ko pong inaantay pag-testimony portion. Ayoko sanang laging tumayo at magpasalamat sa Panginoon. Lagi kong gustong bigyan ng chance sa mga kapatid ko na magbigay ng papuri sa Panginoon. Pero dala po siguro ng hiya. Kagaya ko po nung una, nanginginig, nahihiya. Pero na-realize ko po na kung gaano kabuti ang Panginoon, ba tayo mahihiya? Amen. Si God hindi pumalya, hindi tinamad na. Yun lang po, malakas tayo. Ang daming nasa ospital. Ang daming po hindi nakakarating ng bahay, pag galing trabaho, na aksidente. Yun lang po, sana maging sensitive tayo. Ano ho ba yung tumayo ng 5 minuto, magpasalamat sa Panginoon? Gustong-gusto po yun ni God. Inuulit niya yung blessing kasi napupurihan siya. Ako po, binabalik ko po ang matas na pupuri pasalamat sa Panginoon. Hindi po lingid sa inyo. 2 kumpanyang tinayo namin. Hindi ko po palibhasa po siguro dahil hindi namin pinag-pray ng asawa ko. Nadala po kami ng bola, na matatamis na salita. Pag sinabi niya ganito na, itayo mo to, ako magpapalakad, palalaguin ko. Yan po, sige po, tayo po kami ng kumpanya. Siguro po, ganun kami kamahal ng Panginoon. Lagi may pangalawa, pangatlong pagkakataon. Dumating na po sa punto na sabi ko, God, ba't naman ganito? 2 kumpanya na to, parang palpak yung mga partner na binibigay mo. God, nagpipray po kami mag-asawa ng bigyan kami ni God ng company. Alam po namin na mag-work naman. Bigyan kami ng mga tao na totoong may kakayahan. Na alam namin na hindi lang gagamitin yung visa, yung company. Hanggang po sa kakapray po namin, yung pong matagal na po namin local na friend na nung binalita namin na may tourism company kami, I want to visit, I want to see. Kasi parang interesado po siya mag-share sa tourism. Nung sa tinagal-tagal po na nag-schedule siya, hindi siya matuloy-tuloy. Finally, binigyan siya ng time ni God para bisitahin yung kumpanya. Then sinabi po namin yung sitwasyon na ganito nga, gusto namin magpalit ng partner namin kasi hindi fair yung nagiging labanan. Ang sabi po niya, alam mo, may kumpanya ako, technical services. Isinara ko, niloko din ako ng partner ko ninja. Sabi niya, kung gusto mo, imagine po bago kayo maka-build ng company, naabot po kami ng doon sa tourism, 400,000. Doon po sa doon sa general trading, almost 200,000. Ito pong kumpanya niyang to, ino-offer niya sa akin, which is bayaran ko lang yung signatory niya. Technical services will cost you 200,000 if I'm right, Brother Danny, you once have a company. Napakamahal po. Pero inulit-ulit ko po kasi Bincho English Barok eh. I don't like, sabi po niya kasi, wala daw siyang tao na magaling, na magtrabaho. So 3 months na siyang expired, yung technical services niya. Nung tinignan ko po yung, niya, sabi niya, mailalagay ko yung marami. Yung iba kasi, ilan lang po yung pwede mo gawin sa isang license activity. Pero siya, pwede niyang gawin, may mga kilala siya sa economics, na pwede niyang in one license, lagyan ng marami activities, like kung air conditioning, plumbing, electrical. And then, sabi ko po, sige, sabi ko gusto ko, pero asan ang tao ko? And then, kakapray, pastor. No, pastor, hindi niyo ako. Please po, bigyan niyo ako ng time kasi sabi ko, God, ito na. I'm sure ito na. Kasi sabi ko, sige, license lang yan eh. Sabi ko, wala akong tao. How could I know? Kung ito nga ang ni God. Kasi gusto ko na pong yung general trading, sabi ko kay Mike, ayoko. Kasi laging sinasabi nung nag-idea,
Dahil sa Kanya. So, Lord, please, bigyan niyo po kami ng kumpanya na kami lang talaga, walang tao magkiklaim na dahil sa kanila. Kaka-pray po, umiiyak na po ako, disappointed, hindi po lingid sa inyo. Sabi ko, wala man akong tao, lisensya lang yun. I ignored. And one day, magbabayad po ang asawa ko sa real estate sa Sheikh Zayed. Usually po, nag-aantay lang ako sa kotse. Pag ang asawa ko pumupunta ng office, ng economics, ng immigration, kotse lang po ako. Ngayon po, nung araw na yon, walang easy yung card ko. So, napilitan ako mag-antay sa reception. May dinatnag po akong dalawang Pilipino. Sorry bro ha. Kakapakinig po. Tayo pong mga Kristiyano, alam niyo po, when we share the Word of God, in return, God is giving us blessing. Sa ginawa natin yun. Nagpapakinggan ko po yung mga hinaing nila sa kumpanya nila. Which is, sabi ko, naawa ko, sabi ko lang, God, I pray for them na po maging patas yung ano man ang problema nila. Pero hindi po ako nakontento, hindi ako binigyan ng peace of mind ni God na ganun lang. Kasi alam niya, through sa dalawang taong yun, yung prayer ko, unti-unti masasagot. Noong pong in-approach ko sila, saan kayo nagtatrabaho kabayan? Nag-i-install po kami ng camera, mga electronic, yung garage na doors. Which is galing silang Saudi, ang haba po ng experience, ang gagaling. Ako po trusted ko sila dun sa sinabi nila sa mga ano po nila talaga kakayahan nila. Sabi ko, hint number 1 na ni God. May pangalawa na akong clue na I'm in the right track, okay? And then, sabi, may nakausap na naman ako na may ganong kumpanya, sabi, it will not work if you don't have engineer. There should be one engineer that will be in your license kasi yung baladiya, yung municipality, yung economics will not grant the license. You should have one engineer. And then, nakadalawa. Actually po, God knows, si Pastor Teo ang unang pumasok sa isip ko. But then sabi ko, mag-a-agree kasi, kaya si tate kasi full-time na siya magpapastor eh. Yun ang kiniklaim ko kasi magpo-full-time na siya. Pagpasok ko po ng door, bigla akong unexpected. At sabi ko, sino pong mag-expect na si Brother Danny nandito ngayon sa atin? So sabi ko, pumasok ko sa isip ko, sabi ko, God, I know you're making my prayer an answered prayer na talagang finally, I have to grab that trade license. Kasi sponsor meron, mga tao meron na. Financially po, what is 13,000 to build a company? Ando na po siya eh, license na siya. Kaya I'm giving back all the praises and glory. Guys, please, let's encourage one another in evangelizing. Kasi yung pong paghihikayat natin sa tao na bumalik sa Panginoon o mag-serve sa Panginoon, si God laging may reward na kapabalik. Kaya I'm giving back all the glory. Amen. Are we blessed? Amen. Today is my birthday. I'm so blessed. But not enough na buong araw sabihin mo, Lord, blessed ako, blessed ako. Hindi enough na sukat akalain. Kasi how God na, ano mo si God na, yan, napakabait mo, napaka-amazing mo lahat, is not enough. It's not enough kung hindi mo sabayan ang dasal. Surrender our life to Jesus. I'm so blessed kasi isa din ako na evangelize ni Ate Sencha. When I was my life like zigzag. God changed me totally. Kung anong lahat naman tayo marumi. Lahat tayo marumi. Nililinis lang tayo sa blood of Jesus. Amen. Truly, I surrender my life to Jesus. For almost 9 years, God wonderful gave me gift to me because sa kapatid ko, wala akong tulog kasi monitor ko siya. Sa wonderful gift na kasama ko sa birthday. For almost 6 years, hindi ko siya nakita. First family member na kuha ko siya, hindi ko akalain. To change your life is the Word of God. Kung i-apply nyo sa buhay nyo, is amazed kung anong mapasok sa blessing ninyo. Hindi nyo may sabi, Lord, thank you. Hindi pala enough. Talagang, kung mayroong ano pa, salamat, maraming salamat. Bawat araw, kung anong na-receive nyo sa blessing natin, salamat, Lord.
salamat at patawarin mo po kami sa kasalanan namin. Ang matistify ko lang kung paano si God magbago sa buhay natin. Ang puso natin marumi at saka isipan. Walang ibang makadikta lang. Walang ibang makapagbago sa sarili natin. Ikaw lang sa kasigad. Individual ang responsibilidad natin. Kaya ma-testimony ko sa inyo mga kapatid, sa buhay namin ng mag-asawa, I'm so blessed. Hindi namin nakalain na itong status na to, more blessing na binigay ni God sa akin. Dati nagagamit ako ng null card, nahuhuli pa yung mama ko sa RTE. Maraming mga pagsubok. Hindi ko akalain nang kumuha ako ng lisensya. Kaya pala yun palang gabay na magka-evangelize ako ng mga kapatiran natin. Amen. I'm not tired to say, Lord, pagod ako, no. Lord, antok ako, no. True gawain ni God is not enough na magpapuri tayo. Hindi enough sa atin. Kaya kung nakaramdam kayo ng blessing sa buhay nyo, anong gagawin? Patuloy nyo na. Amen. Ipatuloy nyo na. Huwag bukas, huwag ngayon. Now na. Now na. Kasi pag nakaramdam kayo ng blessing sa buhay nyo, kasi si God, pag nag-pour blessing, talagang bigay na bigay yan. Amen. Bigay na bigay yan. Kasi ang iba, naramdaman yung parang itim lang. Pag nakuha niyo yung gusto, bukas na naman. After 15 days o 1 month, saka na magdasal ulit. Kaya, ang buhay niyo ganyan. Ang buhay natin, isa lang. Ang puso natin, isa lang. Ang isipan natin, isa lang, true God. Magbago, going straight, no turning back. Amen. I'm so blessed. Blessed tayo lahat. Today's my birthday. Thank you. Thank you. Birthday na, happy pa. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na muli binigyan niya na naman ako ng isang taon para mag-serve sa Kanya. Amen. Nagpapasalamat po ako kasi yung mga time na tinakbuhan ko siya, sabi ko, tinakbuhan ko siya, maihahalin tulad ko po yung sarili ko kay Jonas po. Kasi pag nandun na ako sa punto na may nagsabi sa akin na ganito ka, magaganito ka. Before po kasi, gusto ko talagang mag-aral ng maging deaconess po. Deaconess po ang gawain po ng deaconess is, hindi po siya iglesia. Sa Methodist po, siya po yung taga-piano, nagtuturo ng mga bata, sa mga kabataan. Sa lahat-lahat po, kung walang pastor, yun po yung ginagawa niya. Pero parang na-prostrate po ako nung time na nagkasakit ako, ayoko mag-test na mag-isa lang ako. Sabi ko, kaya ko to. Nakalimutan kong sabihin, Lord, hindi ko kaya to, tulungan mo ako. Basta sabi ko, kaya ko to. On that time na nagtetest ako, dun sumakit yung ulo ko, na hindi ko alam kung ano na yung mga sinulat ko, sabi ko. Nung tapos na po yung exam, ang inaasahan ko po, sa piano po ako mababagsak. Doon po ako papasasabi ko sa test ko ako na tinuloy ko. Tapos pong ganun, na-prostrate po ako kasi biglang, kasi sa school pong pinag-aralan ko, pag may isa po kayong bagsak, i-spell po kayo ng school. Kaya yun, sabi ko, ayoko na. Sabi nila, magpastor ka. Ayoko, sabi ko, ayoko nga magpastor, baka mawalan ako ng sermon, maubusan ako ng sermon. Yun po yung sabi ko, kaya yun nararamdaman ko ngayon kung gaano ka buti ng Panginoon kasi kahit pala takbo ka ng takbo papalayo sa Kanya, hihilain po tayo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi po niya ako pinabayaan. Lagi po siyang nandyan. Gumagamit po siya ng mga tao para
ilapit po ako lalo sa kanya na alam kong maraming pagkakataon talaga na feeling ko bumibitiw ako sa kanya pero hindi po niya ako pinabayaan. Salamat sa Panginoon. Wala po akong ibang masasabi kundi salamat po sa kanya kasi napakadakila yung pagmamahal niya sa akin. At isa lang po yung alam kong masasabi, hindi ko po pinapromise but I will do my best to praise Him.